Mga ka-Republic, malaking pagbabago ang kailangang gawin ng Barangay Ginebra kung gusto nilang makabawi ngayong paparating na golden season ng PBA. 2 buong season na silang hindi nakakasungkit ng kampyonato, kung kaya naman naiinip na rin ang mga Ginebra fans. Bunga na rin ito ng ilang maling mga desisyon ng Barangay Ginebra. Hindi siguro aaminin ni Tim Cone at ni Al Francis Chua, nagkamali sila ng itrade si Christian Standhardinger dahil injury prone ang naging kapalit nito. Pag-uusapan din natin ang ilang suggestion ng mga basketball aficionados na dapat daw magawa ng Barangay Ginebra upang muling makasungkit ng championship. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, para sa ilang mga basketball observers, hindi raw naman talaga masasabing bagsak o failure ang naging kampanya ng Barangay Ginebra sa nakaraang 2 season ng PBA. Although 2 years na silang hindi nagcha-champion, going 3 years, ay 3 beses daw naman silang nakasalta sa finals. Kasama ang Governor's Cup noong season 48 at 2 finals appearance dito sa katatapos na season 49. Ngunit para sa isang team na tulad ng Barangay Ginebra, finals appearance is not enough. Championship trophy ang gusto nilang maihandog sa kanila mga fans, hindi runners-up trophy lang. May mga nakausap tayong mga basketball observers at mayroon silang mga suggestion para raw mag-improve ang magiging kampanya ng Barangay Ginebra sa paparating na golden season ng PBA. Japit Aguilar is aging, sabi nila, kaya kailangang makahanap na ng makakatulong nito sa ilalim, via trade or rookie draft. Maaaring pitasin ng Ginebra sa rookie draft si Mario Barasi, 6'7", na naglalaro ng number 4 at number 5, at tulad ni Scottie Thompson, ito ay produkto ng University of Perpetual Help, pero naglaro rin sa Adamson. Nagpahayag din ng kagustuhang sumali sa rookie draft si Darin Mayo, at malaki rin ito sa height na 6'7" na naglalarong guard forward. Kung aabutan ito ng Ginebra, pwede na lang makuha ang alinman sa 2 nabanggit. O anong malay natin, makagawa ulit ng Hokage move si Al Francis Chua upang maagang makapita sa draft. Gaya ng nakaraang rookie draft kung saan nakuha nila si RJ Abarientos sa 3rd pick. Big man naman ang kailangan nilang mapitas ngayon para patibayin ang kanilang frontcourt position. Kung hindi maagang mapapirate ng Japan B-League at Korean Basketball League, may mga bright prospect na posibleng sumali sa draft. Kinabibilangan ni na Mike Phillips ng Lasal, Fort Sky Padrigao at Nick Cabanyero ng UST, Jerry Abadiano and Terence Portea ng UP Maroons at maraming iba pa na mga UAAP stars. Di tulad sa NCAA, ipinagbabawal ng UAAP sa kanila mga players na mag-apply sa rookie draft habang ongoing ang tournament. Kaya nagpadala na ng request si PBA Commissioner Willie Marcial sa pamunaan ng UAAP na payagan ang kanilang mga varsity player na mag-apply sa draft. At siniguro ng Commissioner hindi nila aabalahin ang season ng mga ito sa UAAP kahit pa ma-draft ang mga ito. Anyway, sa pamamagitan nga ng rookie draft, mapapalakas ng Ginebra ang kanilang frontcourt position. At dahil nga perennial title contender ang Ginebra, malalim sila sa draft order at ewan natin kung may aabutan pa silang quality bigs. Kaya nga dito papasok ang Hokage moves ni Al Francis Chua upang magkaroon sila ng quality pick sa darating na rookie draft. Isang legit big man ang kanilang kailangan, isang makakatulong ni Japit Aguilar at posibleng papalit sa kanya. 37 going to 38 years old na ang Ginebra big man at aminin natin nalalapit na rin siya sa pagriretiro. Big man ang kanilang hanapin dahil kung inyong napapansin, nag-i-struggle ang Ginebra kapag nagdo-dominate sa paint ang kanilang kalaban. Also, backup scorer ang isa pang dapat makuha ng mga mag-aalak. Nawawala na kasi sila ng scoring option kapag nagpapahinga sina Justin Brownlee o kaya si Scottie Thompson. At sabi rin ng na-interview natin, oo nga raw at naging successful ang triangle offense si Tim Cone in the past,
pero kailangan din daw masabayan ng American mentor ang run-and-gun offense ng mga kalabang team. Ano't anuman, patuloy na umaasa ang mga Ginebra fans, darating ulit ang araw na muli ang Gene Kings naman ang muling maghahari sa PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.